and ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ferdy. Sa kabila niya, nagsanib puwersa ang bagyong Ferdy at ang isa pang bagyo, ang bagyong Hener, na nagpapalakas ngayon sa habagat. Alamin po natin ang latest mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Yes, Jessica, wala nang ang banta sa extreme northern at northern Luzon ang bagyong Ferdy. Kaya inalis na ng Pag-asa ang lahat ng warning signals ito kaninang alas 5 ng hapon. Sa ngayon, ang bagyong Ferdy na ang pinakamalakas na bagyo dyan sa may Western Pacific Ocean simula noong November 2013, kung kailan humagupit ang bagyong Yolanda dyan sa Visayas. Matapos manalasa sa Luzon, sa Taiwan naman ngayon humahagupit ang bagyong Meranti, yan yung international name niya o dating Ferdy. Makikita sa kuha ni US Cooper Michael Salas ang pagbayo ng malakas na hangin at ulan dyan sa Nanchu, Taiwan kanina. Naghahanda na rin ngayon ang Southeast China sa pagdaan naman ng bagyo at posible itong maglandfall doon bukas siya ng hapon base sa latest forecast track ng Metra Weather. At dito naman sa wind forecast map, hindi masyadong naging malakas ang paghatak ng bagyong Meranti dyan sa habagat. Hindi kasi ito nagkaroon ng recurvature na kung saan dapat ay mas magtatagal siya dito sa northern part at lilisan niya papunta sa Japan. Pero magpapaulan pa rin ang hanging habagat dito sa may central at southern Luzon mula umaga yan hanggang gabi bukas. Kasama na dyan ang Metro Manila na ilang ulit nga nagkaroon ng thunderstorm na talagang kumisay napakalakas kanina maghapon. Babala naman ang Pag-asa, huwag munang pumalaot ang mga may maliliit na sakyang pandagat dito sa may northern at western seaboards of northern Luzon dahil sa mga naglalakihang alon. Bukod sa southern Luzon, ang habagat na hinahatak din ng bagyong Hener ay magdadala ng mahina hanggang katamtamang ulan sa malaking bahagi ng Visayas sa maghapon. Kaya dapat maging I am ready kahit hindi magiging isang super typhoon at hindi maglalandfall ang bagyong Hener. Na nakita ng Pag-asa 1,035 kilometers diyan sa may silangan ng Kasiguran Aurora. May lakas ito ngayon ng hangin na 130 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot na sa 160 kilometers per hour. Inasahan nakikilos ito pa northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Wala namang epekto ang habagat sa Mindanao kaya maaliwalas doon ang lagay ng panahon sa umaga pero makakaranas ng thunderstorm ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region pagdating sa hapon. Jessica. Mang Tani, hanggang kailan ho ba itong si habagat? Well, yung normal na pag-ano ng habagat ay hanggang September, Jessica. Pero ang mangyayari dito, paglagpas nitong lumabas na itong si Ferdy, nandito naman ngayon si Hener, kaya bahagya na namang palalakasin yan, simula dyan sa Visayas, bukas yan, at sa weekend pa kasi inaasahan na lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility, kaya yung habagat natin, Jessica, hanggang sa Sabado o Linggo, makakaranas tayo ng habagat na magdadala naman ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, Jessica. Pero ito pong, usually po itong si habagat hanggang Setyembre lang talaga and then amihan naman po yung susunod, di po ba? Tama yan, Jessica. Magkakaroon muna ng tinatawag nating transition. Ito yung buwan na Oktubre na kung saan walang habagat, walang amihan, easterlies yung nangyayari. At pagdating ng November, dyan magsisimula yung pag-iihip ng hamihan hanggang Pebrero na yan, Jessica. Pero sa ngayon po, itong si Hener, wala hong threat yan kahit na parang nagsanib puwersa daw ho sila ni Ferdy o ni Meranti, di ba? Wala, Jessica. Ang nangyari, dahil magkalayo sila ng distansya, so walang interaction na nangyari sa dalawa. So ang makikita natin dito, kitang-kita na papalayo na itong si Meranti at itong si Hener. Pero magiging role ni Hener, dito sa Visayas, magdadala ng pag-ulan kasi ito, lumakas yung habagat. At habang kumikilos naman yan, papunta ng hindi ito maglalandfall, hindi rin tatama sa Taiwan, yan yung magre-recurve, kaya lalakas uli yung habagat natin. Posibleng bukas, may mga pag-ulan pa tayo pagdating ng Biyernes, medyo hihinayang pagdating naman ng Sabado at Linggo. Posibleng makaranas naman tayo ng mga bugso ng ulan sa ninang paglakas ng habagat, lalong-lalo na dito sa may western section ng Northern at Central Luzon. Dito mo talaga makikita sa inyong mapa, Mang Tani, yung interaction nitong mga weather systems. No? Nung si Ferdy o si Meranti ang humihigop sa habagat, Northern Luzon ang umuulan. Pero ngayong si Hener na ang hihigop kay habagat, Visayas na kasi nandito lang sa bandang east itong si Hener, no? Tama yan, Jessica. At yun makikita ng mga kapuso natin na talagang
Yung mga bagyo kahit hindi tumatama sa kalupaan, katulad ng napakalakas na bagyong Ferdy o Mirante, talaga namang nagatak ng habagat at nagpaulan dito sa may Ilocos Regions, Bataan, Zambales, hanggang dyan sa Mimaropa. At ito naman, habang umaangat naman o kumikilos pahilaga itong Hener, unti-unti rin dinadala niya yung habagat mula sa Visayas papunta ng Luzon. Gaano kalaki yung volume ng ulan na ma-generate po nitong si Hener at si habagat combined? Kasi hindi ito ang nangyayari ngayon, Jessica. Kung titingnan mo, hindi kalakas ang ulan. Pero kung minsan, may mga bugso ng ulan yan. Kaya dapat paghandaan din yung mga nakikita mong kulay pula na pumupunta. Kaya pwede nating masabi na moderate to at times intense o heavy ang maranasang ulan dito sa may kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon. Kasama na yung Western Visayas, sanhi ng epekto ng paglakas ng habagat na hinahatak nitong bagyong si Hener. Maraming salamat, Mang Tani. Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.